sa Kabikulan nga at saka sa ibang parte ng Kabisayaan. At ito, meron tayong update mula sa ating linya ng telepono sa PDRRMO Sorsogon. Alam ko may dalawang namatay dyan eh. Makakausap natin si Engineer Raden Dimaano, head ng PDRRMO Sorsogon. Engineer Raden, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Good morning, Sir Danny. Magandang umaga sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyo ngayong umaga. Okay, maraming salamat. Alam ko yung nangyari, yung landslide ba to? Yung dito sa Matnog, Sorsogon. Ano ba ang update doon, Engineer Raden? Ganito po yun. Gusto ko lang i-clear na hindi naman totally yun na landslide. Mhm. Merong nakaano kasi doon na parang rigid na nakakabit doon sa parang ng lupa. Mhm. And then, siyempre, naikutan silang mga kahoy, yung mga roots ng kahoy, na sa tingin mo parang rigid siya doon. And then later on, siguro dahil medyo na mga dumadaan na sasakyan, so nagkaroon na ngayon ng parang na-detach siya doon. So it's bumitak. O hindi naman bumitak, bumaba siya doon because hindi na siya talagang parang yung rigid connection niya doon sa wall, sa lupa, na medyo lumambot at the same time, yung because of the development, yung mga kasakyan, siyempre, dinilinisan ng mga nandun na nakatira. So, ibig sabihin, hindi na siya stable. Later on, hanggang sa weight niya, talagang hindi na nakakaya, nalitas na siya doon. So, bumagsak yung dalawang bato at doon may bahay sa baba. Kasi that is road going to Santa Magdalena. So, nabagsakan doon sa barangay Baries ng Matnog, that is part of Matnog. Yun ang tinamaan na dalawa kasi between 1 and 2 o'clock in the morning. Kaya nga, kasagsagan pa, madaling araw. At saka, hindi naman gaano malakas yung ulan dito because totally, in fairness naman, hindi naman masyado kami ni Ada. Kaya lang, talagang siguro ito na yung time niya na yung talagang bato na yun. Yes, nahulog. Kaya tinamaan yung isang babae at isang lalaki. Talagang ang alam ko na yung ulo niya. And then the other one is, so habang siguro natutulog sila, engineer, nung nangyari. Tulog pa po sila. Kasi alas 2 sa madaling araw no? Opo. So far ba, engineer, isang bahay lang ba yung natabunan? Hindi naman actually na yung dalawang bahay na magkatabi, actually parang duplex siya. Kasi alam mo naman sa natin extend. So, ngayon, inalis yung kasi kailangan talaga maalis yung bato at saka ma-extricate natin yung tao doon sa loob. So, may mga nasugatan man, pero hindi naman totally na yung dalawa lang talaga yung minalas namatay. Oo nga. Bali, sabi mo, hindi naman talaga ganun kalakas din yung ulan. So, nag-erode lang yung lupa, gumuho na, lumambot, kaya yung mga bato bumigay, parang ganon. Hindi naman po, kasi we talk about, parang rock slide, hindi naman totally siya, parang nandetach lang siya na humulog because of the weight na nandun kasi doon sa Di ba kung titingnan mo yung mga... Nakikita nga namin, yung video rito, engineer, piniplay namin habang kinakausap ko kayo. Ayan, baba lang siya, bumagsak yung bato because hindi na siya naka-clip o parang naka-paste, di ba? Yeah. Mabigat kasi malaki. Oo. So natanggal na siya doon sa niya kasi naiikutan siya ng mga kahoy, yung mga roots ng kahoy na mga ganyan. Siyempre, yung mga bahay dyan, minsan naglilinis, mga inalis na. So, tama. Hindi na siya rigid na time na pakunti-kunti na siya nababawasan, same time umulan. So, yung weight ng bato na yun ang nag-trigger pababa. It's a rock fall na buminaba doon sa may bahay. Okay. Wala namang gaanong lupa na buminaba at kasabay niya. Okay. Totally na-detach lang siya doon. So, yung kalye naman na binagsakan noon, passable naman. Wala namang gano'n na problema. Yes po. Wala. Passable naman po. Passable. Talagang lang si bahay. Actually, tinabi nila doon sa kabila. For now wala tayong problema. Yeah. For now, engineer, kamusta naman yung lagay ng panahon? Ngayon ba, okay na ba? Wala na ba tayo nararanasan ng mga pag-ulan dyan sa Sorsogon? Wala naman po. Yung Saturday po na nangyari yan, madaling araw, medyo maganda naman yung panahon. Totally cloudy. Hindi naman gaano kalakasan yung ulan. Hanggang kahapon, medyo lumalabas na yung araw. Ang ibig sabihin, medyo siya, pero hindi naman malakas yung hangin.
saka yung ulan, bigla na lang. So yan lang po ang weather na naranasan ng Sorsogon. At ngayon po ay yan pa rin yung cloudiness, pero hindi po umuulan. That's good to hear. Oo. For now ho ba, meron ba tayong nandun sa syempre kayo na rin ho yung PDRRMO, meron ba tayo ba nasa mga evacuation center o nandoon na lahat, bumalik na sa kanilang mga bahay? Wala naman tayong naitalang maraming evacuees kasi ang lang natin, I think may 4 families na doon because na-elevate yung water. Siyempre yung bahay nila inabot. Yun lang ang Pero the time na nag-subside na po last Saturday, nakalikas na sila. Actually, morning pa na Saturday, pagliwanag na bahay na namin ng PDRRMO ng Guban. Ang isa po, Sir Danny, na namin ngayon is kung paano namin maubos yung truck at mga light vehicle ngayon sa Matnog at madala namin sa kapilang Ibayo na island ng Samar. Yun na nga. Nakapokus kami ngayon doon. Yun ang gusto ko itanong dahil yung Matnog, yan yung port yan yung tawiran 'di ba? Para makatawid doon sa kabila, 'di ba? Sa Samar, sa Leyte. Pero ibig sabihin hindi pa sila makapagpalaot ngayon doon sa Hindi po, nag-resume na po. Nag-resume na? Okay. So okay na panahon. Opo. Pwede nang lumayag, I mean. Yes po. Actually, Sir Danny, kahapon, we're expecting na 12 noon, 11 in the morning. Malit na yung signal, kaya lang malapit pa kami doon kay Ada, kay TS Ada. Kaya hindi pa maalis-alis sa amin. So at 5 o'clock in the afternoon kahapon, lifted na. So therefore, nag-start na kami kagabi kasi pag ganyan po, we have to wait for the vessel kasi nag-shelter sila eh. So after that, continue na po yung resumption ng nila, biyahe hanggang ngayon. Mas track kami ngayon. Okay, how about other areas aside from Matnog, yung mga areas diyan sa Kabikulan na covered na ho ng inyo, sakop nyo, meron pa ho ba mga let's say concerns ang ibang mga mga municipalities? Wala naman po, Sir Danny. Ang alam lang, yung because of the port, dito lang concentrated sa Matnog kasi we have also port in Pilar and Castilla Bulan. Wala namang problema kasi kadamihan po na dumadaan is more on dito sa Matnog. Yun lang ang talaga ngayon na na concern namin lahat. Actually, just for the information ng lahat, yung we have also may mga medical problem kahapon. So nauna namin naging priority yun at nakalikas na sila o nakasakay na sila, and including ang alam namin is there also cadaver na itatawid sa kabila. So nauna na po yun, wala tayong problema. The rest of the light vehicles, mga private, si rolling cartos na nakainan, inaayos natin na mas mabilis natin mapatawid. Kasi wala tayong problema kasi itong tinatawag namin dito na PIPO, yung first in, first out, walang unahan. Talagang yung priority lang talaga na kailangan na may mga dapat tawid, like may mga pasyente tayo ng mga oxygen. So nauna na po yun. Kaya wala tayong problema. Ang sa amin lang is the vessel kung paano sila makabalik kaagad dito sa Matnog. So sa pinaka-concern namin. Kaya kung nakikinig ngayon paabot na natin sa mga concern para mas mabigyan nila ng mga kabila, they have to stay long, balik agad para makakuha naman ng mga pasayo. Kaya nga after sa inyo, ang alam ko, isa pa talagang tinamaan din ito si Ada, itong Catanduanes. Meron din tayo makakausap from there at para at least makabigyan tayo ng update. Maraming salamat, Engineer, sa oras.